Hello, Taurus Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong April bonus reading para po sa inyong pera and career. Alamin natin kung ano pong naghihintay para sa inyo sa larangan ng pera, karera, trabaho, negosyo, and kaching-kaching. Okay? So, Taurus, ihanda mo na ang iyong isang tanong, isang sagot dahil sa dulo ng ating reading, I will answer your one big question. Okay? So, hintayin niyo po yan sa dulo. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Taurus ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. In your cards for the week, beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Taurus, salamat ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment at mga bago kong subscribers, hello. Sa mga ngayon lang po nanonood sa akin, please like, comment, and subscribe para sa weekly nating reading for you. So thank you po for all of your love and support. Keep on liking, keep on commenting, and keep on not skipping the ads para po sa mga libreng reading natin every week. Thank you po. So, in the background of your deck, meron kang the Ace of Cups. Okay, this month, sabi ng yung spirit guides, be open to new things. Meron daw mga bagong bagay na papasok sa buhay mo at wala kang ibang dapat gawin kundi yakapin siya. Okay? Nakita ko dito, some opportunities are presenting itself para sa'yo. Kung nahihirapan ka ngayon sa kapirahan, sa mga bilihin, sa gasolina, sa takbo ng ekonomiya, sabi dito, may mga pagkakataon sa buhay, mga opportunities, pintuan, or pagkakataon na talaga namang hindi mo dapat daw palagpasin or hindi mo dapat i-take for granted. Because some of these opportunities ay kaloob sa'yo ni God at hinihintay ka na yakapin sila nang sa ganon makaagapay sa mga pangailangan mo this month. Okay? Meron na po akong narinig na many of you, parang some of you ay makakarinig ng good news about exam. I don't know why. Nakarinig ako exam, pasado, or nakalagpas ka sa isang level of training or approval of something. So congrats. Sobrang saya ng puso mo, hindi ka makapaniwala na nakaya mo siya, parang ganon. So, congrats po. A very, very good indication of a positive news happening sa buhay mo this month. Okay? Especially here, in your core energy, meron kang the King of Cups. Si King of Cups, all about you balancing your life. No? Hindi ka papaapekto sa mga pangit na nangyayari, sa gulo ng paligid, sa toxicity ng mga kasamahan mo. You are now valuing na kapag payapa ako, kaya kong lagpasan kahit ano. Kapag relax ako, kaya kong maisip lahat ng solusyon. Kapag hindi ako nagpapadala sa aking emosyon, nakikita ko yung tamang hakbang. Parang ganyan. No? Especially, tungkol sa bagong papasok. I don't know why. Hindi ito love reading pero nakarinig ako ng may bagong tao na papasok sa buhay mo. Maaaring bagong kaibigan, bagong potential lover, bagong date, ganyan. And this person is very, very matured. Masarap kasama, masarap kausap, and siya yung parang dagdag doon sa pag-angat mo when it comes to your financial needs, parang ganyan. Kung naghahanap ka na medyo maperang partner, nako parang nakita ko dito ay darating siya, no? But for others diyan, itong boss mo, I don't know why, nakita ko boss to eh. Itong boss mo na to na very malumanay magsalita, person of few words, no? Very matured, very kalmado. Bibigyan kanya ng chance for something new. Antabayanan mo yan, Taurus, okay? But for some, for ibang Taurus dyan, no? Nakita ko dito na kalmado kang hahakbang sa mga bagong bagay. And you know, na kapag mas kalmado ako, mas better pa yung mangyayari sa pagpasok nito. Okay? Congrats. King of Cups, the Knight of Cups. Yes, offer to. Sabi ko nga kanina, may mag-o-offer ng love, baka bagong date, no? Or merong i-offer sa'yo yung boss mo. No? Basta someone in your life talaga namang sigurado na siya na sa iyo niya gustong ibigay.
Kaya nga sabi ko sa iyo kanina, wala kang ibang gagawin kundi tanggapin itong pagkakataon kasi alam mong swak siya sa moment na ito. Okay? So, kung ano man tong offer na to, maaring tumapat sa simula ng birthday mo, no? Taurus, April, at the end of the month, no? Simula na ang Taurus season. So, it's gonna be a great time to receive gifts or to receive favor or to receive na mga chances from other people. Talagang maswerte ka, especially padulo ng buwan na ito. Congrats po. So, Taurus, ano ba tong mga pera and career manifestation mo? Lapag-lapag na po sa ating comment section, i-manifest mo na yan para dumating na yung hinihiling mo sa pera at hinihiling mo sa career. Congrats! In the area of what you need to focus, meron po kayong the Ace of Wands. Meron kang idea, meron kang plano, meron kang gustong gawin sana, pero naiiwan ka doon sa atras-abante. Maganda sana itong idea na to, maganda sana itong plano mong ito, pero kulang ka lang daw sa confidence. Kaya let your heart shine, no? Alam ko nais talaga ng puso mo yan eh. Nais talaga ng damdamin mo yan eh. Wala ka lang lakas ng loob na angkinin siya or hakbangan siya or gawin siya. Sabi dito, you need to trust yourself. Kung talagang hindi ka pinapatulog ng planong yan, o kaya pag pilit mong ina-avoid pero pabalik-balik pa rin sa isip mo na gusto ko talagang gawin to eh. Ito talaga yung pangarap ko, yung plano ko eh. So, why not, di ba? So, be brave and take action on this plan kasi nakita ko exciting to. At may potential siyang malaki. It can change your life for the better actually. So, out with the old, in with the new era. Ang kailangan lang talaga matapang ka na actionan yung plano na yan. Okay? Ace of Wands, the Devil card. Yes, kulang ka lang talaga sa lakas ng loob. Nagpapatali ka sa mga takot mo. You feel like, wag na lang, baka pagtawanan ako. Ay, wag na lang. Baka mahirapan lang ako dyan. Ay, wag na lang, baka ayawan ako ni Mister o ayawan ako ni Mrs. Wag na lang. Ay, baka humindi ang boss ko. Ay, baka kung anong chismis sasabihin sa akin ng mga kumare ko o ng mga katrabaho ko. Parati mo iniisip yung judgment ng iba or negativity mula sa iba, kaya tinatali ka ng mga limitadong space na yan. Well, in actually, napakaganda nito. So, anong dapat gawin ni Taurus? Huwag nang bigyang buhay or bigyang bigat sa buhay mo yung negativity na nagmumula sa ibang tao. Trust yourself. Tell yourself, kaya ko to, magaling ako, mahusay ako, kaya ko tong ipanalo, kaya ko tong lagpasan, kaya ko tong magawa. Kapag ganun ang mindset, unstoppable ka. Okay? So, Taurus, ano pong ginagawa ninyo this time habang nanonood ng ating reading? Ikaw ba'y naglalaba, naguhugas ng plato, o nag-exercise while listening to the reading? Comment down below. In the area of what you need, ito daw ang kailangan mo this month para sa pera and career mo, the Eight of Swords. Alam mo, minamaliit mo ang sarili mo parati, no? Parati mong sinasabi na parang wala na akong magagawa, ending na to, wala na akong solusyon, ayoko na, hindi ko na kaya, quits na ako, no? Bibitaw na ako. Sabi dito, yaan ang humaharang sa'yo for your greatness. Yung panliliit sa sarili, yung self-doubt, yung kawalan ng pag-asa, parati mong iniisip na dead end na, parati mong iniisip na walang tumutulong sa akin. Pero lahat ng yan, nasa isip mo lang eh. So, baguhin mo yung isip mo this month, Taurus, pagdating sa pera mo, na meron akong solusyon, makakahanap ako ng diskarte, makakapag-dilihensya ako ng pambayad dyan. O kaya sa work, hindi ako mag-quit, hindi ko to susukuan, ilalaban ko to. Kung ito man yung negosyo, wag mo limitahan ng kaya mong abutin. Parang ganyan. Okay? So, explore. Shine your light, shine your heart. Because hindi pa ito ang dulo. May magagawa ka pa para solusyonan or maayos or malagpasan yung isang problema na kinakaharap mo ngayon. So, fight. Kaya mo yan. The Eight of Swords, the Eight of Pentacles. 88 is really angel number of abundance, of power, no? Sinasabihan ka ng angel number mo na, huy, hindi ka mahina. Huy, hindi ka kapos. Huy, hindi ka nakastuck dyan.
Nasa isip mo lang yan. So, keep on working. Working on your self-development. No? Alam mo yung sinasabi nila na may magagawa ka eh. May paraan pa eh. Pero iniisip mo lang agad na wala na. No? Ikaw mismo ang nag-iisip ng kapos. Well, actually, hindi ka naman kapos. Ikaw ang nag-iisip na wala kang kalayaan, pero actually, malaya ka naman. Diba? So, you have all the ability and the chances para ma-workout mo ito. So, wag kang bibitaw ngayon kasi meron ka pang way para lagpasan yan. Kailangan mo lang talagang baguhin yung paniniwala mo sa isang bagay or paniniwala mo sa iyong sarili. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Ten of Cups. Wait lang, kanina narinig ko dito parang may utang na hindi mo alam kung paano babayaran, no? Or meron kang hinuhulugan or meron kang balak tubusin na feeling mo parang wala ka ng paraan. Sabi dito, merong job opportunity or sideline opportunity na kailangan mo talagang asikasuhin or trabahuhin. Ito yung sagot sa stock na yan. Rinig ko yan. So, very specific ito para sa isang Taurus dyan na nahihirapan sa kanyang utang, nahihirapan sa kanyang financial situation, may paraan. Trabaho. Meron ako nakitang trabahong dapat mong sumikapan this month na sosolusyon dito sa kaperahan na ito. Okay? Kaya mo yan. Huwag ka matakot. In the area of what's affecting, meron kang the Ten of Cups in your King of Cups. Meron kang 10-10 here. 10-10 is all about ending. Pagkatapos ng mahirap na parte, pagkatapos ng mahirap na sitwasyon, this is all about you talagang fortune after difficulty. Kung dumanas ka ng hirap noon, ng pagod noon, ng kayod noon, mararamdaman mo this month yung paggaan or pag-alwan or paghinga mula sa mga mahirap na pinagdaanan. Congrats po. Okay? So 10 of Cups, King of Cups. Yes, payapa ka na because you know everything is fine. Kung meron kang dapat asikasuhin sa pamilya, halimbawa, gastos sa bahay, pambayad sa bills, sa mga pangangailangan ng mga anak, sa renovation ng bahay o ng pintuan, ng bubong, o kaya gusto mo nang bumili ng lilipatan na property, ganyan. It's all about your family working together para maabot yung mga pangarap na yon. Kaya medyo panatag ka eh, medyo payapa ka na, ay kaya namin to. Ay relax lang. Hindi namin kailangan mangamba or matakot kasi tulungan naman kami. Parang ganyan eh. So, if you have the full support of your family, kitang-kita ko dito na you're on the top of your game at talaga namang you're in your best element para gawin yung mga dapat mong gawin. Okay? Here, with the offer coming in, no? Nakita ko na papayapa ka dahil kaya mo nang solusyonan yung pampamilyang mga issue. Dahil nga meron kang pagkakataon, merong pintuan na nagbukas na talaga namang maglalapit sa'yo sa mga family wishes mo. So, congrats po. Okay? 10 of Cups, the 2 of Cups. Ooh. Okay. Many of you ay magkakaroon na ng malinaw na ugnayan with a certain family member. Halimbawa, kayong magkapatid, nagkaroon kayo ng agreement na sige, Taurus, tuloy na natin tong babuyan. O kaya Taurus, tara, sige, itayo na natin tong restaurant. Parang ganyan. Merong mutual understanding pagdating sa kaperahan or trabaho. Example, sa trabaho mo ngayon, nagkaugnayan na kayo ni boss o ng core worker mo na ready na kayong ipasa tong project na ito. O kaya business to. Sa business mo, yung business partner mo ay okay na, swak na yung inyong pinagmitingan at talaga namang ready na kayong tuparin itong goal ninyo for the negosyo. Ganyan. So if you are in a negotiation, yan, pag-uusap with someone, lover mo man yan, katrabaho, kanegosyo, no? Nakita ko dito na planchado na, maganda rin na pag-usapan at pabor sa inyong dalawa itong mangyayari. At ready na kayong itulay or angkinin or sungkitin itong dream ninyo. No? So good luck po and congrats. This conversation or this meeting will eventually help you para matupad itong goal na ito. Congrats po. Okay? Kaya talagang tinatawag ka ngayon to be calm, collected, relax ka lang para lahat ng pag-uusap okay dahil yung offer nandyan na, no? Nakita ko dito may interview, training, ganyan.
At sabi dito, daanan mo lang, relax ka lang, gawin mo siya kasi tutupad talaga lahat ng ito sa pampamilyang wish mo. Congrats po. Okay? In the area of your near future, meron kang the Ten of Swords. Alam mo, in the near future, ang tabayanan mo, 10 weeks or 10 months from now, lalaya ka na doon sa estadong pinakamahirap ka. Example, sobrang naghihirap ka sa negosyo nito nakaraang linggo, nakaraang buwan, asahan mo yung gradual na pagbabago kung saan unti-unti ka na makakawala dito. Okay? Kung ano man daw yung mga pain, suffering, or kalugmukan na dinanas mo before, narinig ko blessing in disguise daw yan eh. Na parang you will realize na ay kaya pala. Kaya pala hinayaan ni God na malusaw yon, matapos yon, mag-end yon dahil bibigyan niya ako ng bago. Yung bagong ito, hindi mo nasasapitin tong pain na to. This is something na revolutionary sa'yo or spiritually nagpabago sa pananaw mo pagdating sa pera, sa career, sa buhay. Na hindi pala ako dapat humihinto, hindi pala ako dapat nagpapagupo doon sa hardship. I need to stand up every single day and accept kung ano man yung mga bagay na binibigay sa akin. So kung ikaw ay na-lay off, nalugi yung negosyo, or nahiwalay kaya hirap na hirap sa buhay ngayon, makakaasa ka, ending na yan. And everything now will start to move para sa'yo. Okay? Ten of Swords, the Page of Cups. Sabi dito, a surprising event ang magpapabangon sa'yo na parang yes, may chance pa ako. Yes, akala ko ending na. Akala ko tragic na to pero hindi pala. So ang tabayanan mo, Taurus, in the near future, kung ano yung surprising opportunity na darating. Nang sa garon talagang totally makaalis ka na sa pinakamahirap na parte to ng buhay mo. So, huwag mo mawawala ng pag-asa, may darating pa para ikay makatayo at lumaban muli. Okay? In your challenge, meron kang the Four of Cups. Sabi dito, sobra-sobra ka ng dismayado sa mga nangyayari. No? Marami kang nilalakad, marami kang inasikaso, marami kang minahal na trabaho o activity, no? Pero parating parating pumapalya, parating lumalaylay or nawawala, no? Sabi, wag mo nang i-dwell pa yung sarili mo sa mga nangyaring bigat na yon. Many of you are still reeling na parang sana akin pa rin yun, sana mabawi ko pa, sana makuha ko pa, sana mabalik ko pa. Pero kaya nga inalis sa'yo yun kasi hindi yun para sa'yo. And you have to accept that in your heart na probably, no? Kung ano man yung mga lumipas at nawala, hindi talaga para sa akin yan. And God is gifting you this one. Ayan yun, yung cup na yan, ito yun. Inaabotan ka niya ng bagong cup. Meron siyang binibigay sa'yo na parang, huy, Taurus, ito yung kunin mo, ito yung para sa'yo. Open yourself for new things. So, wag ka na maghalukip-kip pa dyan, wag kang choosy, at subukan mo tong bagong pagkakataon, tong bagong offer na maaaring gustong ni God na makuha mo. Okay? Four of Cups, the Queen of Swords. Yes, panahon na for you to decide. No? Kailangan talagang mag-decide ka. Ano, iiyak ka na lang ba dyan sa isang sulok at iiyakan mo ng matagal na panahon itong mga nawala? Or bubuksan mo yung isip mo sa mga bagong bagay? Kailangan mo mag-decide. At kailangan dito ng paninindigan at kalakasan ng loob na tumulay sa mga bago. Okay? Sa iyong fortune, meron kang far away places, get ready for new horizon. Many talaga sa inyo may sisimulan na bagong bagay, merong papapasukin ng bagong blessing sa buhay mo, or meron kang pupuntahan kung saan nandoon ang swerte. So congrats po. Many of you ay babiyahe ngayon. It involves parang barko or water travel. Some of you are going to a new island. Parang yung lugar na yan, ma-island siya. Or you are really nearing the seawater. Parang ganyan. So congrats, okay? In the area of your fortune, meron kang the Four of Pentacles. Stability. Balance. Kung nag-iisip ka ngayon, may pambili ba ako noon? May panggastos ba kami next month? No? Sapat ba yung sweldo ko para tustusan tong pangailangan namin? Stability is arriving in your life. Okay? Stable ang kita, stable ang pera, okay ka. Kumbaga, alam mo, narinig ko dito, you are gonna be taken care of in the difficult times. Okay?
Kung akala mo mahirap, nakakapagod, kung iniisip mo na parang lumalaylay or humihina, no. Stable yan. Kaya umasa ka na kung ano man ang dudukutin mo, kung ano man ang pangailangan mo, meron kang makukuha. Trabaho, everything stable kahit na magulo ang ekonomiya, may krisis tayo ngayon, pero ramdam ko dito na you are working just fine. At kung ano ang needs, you can provide it. Okay? Good luck po and congrats. Four of Pentacles, the King of Cups. Yes, talagang panatag ka. Ito yung very, very, very theme or tema ng reading mo for the month. Mapapanatag ka dahil okay ang lahat. May panggastos, okay ang pamilya, okay ang bahay, okay ang trabaho, ang negosyo. You are calm because you know you're on the top of the situation at kayang-kaya mong aksyonan, kayang-kaya mong solusyonan, kayang-kaya mong hawakan lahat ng aspeto sa buhay mo. You are relaxed. Everything is fine. Everything is stable. Okay? In your divine messages, the end of a tough cycle approaches. Yes, with a 10 here, talaga namang pa-ending na yung hirap, pa-ending na yung kalbaryo dyan. Kaya kumapit ka lalo. Everything now is starting to be better than before. Okay? Congrats po. In your divine messages, meron kang the Two of Swords. Yes, you really need to make a choice. Meron kang bagay na dapat talagang pagdesisyonan na this month. Regarding your money handling, regarding your career. Alam ko naiipit ka sa dalawang magkaibang bagay or dalawang magkaibang aspeto ng buhay mo na hindi mo alam kung dapat na ba akong sumugal, dapat na ba akong mag-try, dapat na ba akong sumagot. Sabi ko nga, may pumapasok at wala kang ibang dapat gawin kundi yakapin siya. Kasi alam mo in your heart na maganda to. Pero takot ka lang sumugal, takot ka lang mag-try. Kaya ngayon, pinapayuhan ka to make a choice. The power is yours. Ano ang pipiliin mo? At dapat malawag sa puso mo yan para alam mo na that is the right choice. Okay? Two of Swords, the Queen of Pentacles. You need to make a choice this month when it comes to your kaching-kaching. No? Alam ko na nahihirapan kang mamili sa kung ano ba yung path na magdudulot sa akin ng kasaganahan or pag-unlad. Halimbawa, meron kang career move or meron kang negosyo move at hindi mo alam kung dapat ko ba itong gawin para tumaas yung kita ko or makaipon na ako or makapag-provide for the family. Sabi dito, pag-isipan tong mabuti, kausapin mo yung pamilya mo, kausapin mo yung mga katrabaho mo, yung mga taong pinagkakatiwalaan mo talaga para luminaw ang isip mo sa next move mo when it comes to your money. Some of you ay nag-iisip ng career move. Halimbawa, nag-iisip kang lumipat from one job to the other, nag-iisip kang pumunta ng ibang bansa, nag-iisip ka kung tatanungin ko ba kay boss kung pwede ako pagpataas ng sahod or tatanungin ko ba kung up na ako for promotion o kaya nag-iisip ka ngayon kung tutuloy mo ba yung negosyong gusto mo, no? So your choice will determine kung paano yung pasok ng blessing na ito. Kaya be brave, ask your heart, ano ba talaga yung maluwag sa damdamin ko na dapat kong piliin? Okay? You need to ask that and you will know what is the right thing to do. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have mice, discord among friends and family. Sabi dito, kailangan ng pag-uusap tungkol sa pamilya, okay? Kung meron dapat plansyahin patungkol sa negosyo, sa career path, sa bahay, pag-usapan. You have rainbow, the most difficult part of a situation is over. Yes, lahat ng hirap, pagod, kayod, ending na yan. At meron ka ng magandang solusyon or magandang andar sa gagawin na ito. Kaya huwag kang matakot, pa-ending na yung hardship, dire-diretso ka na sa smooth sailing na yan. You have acts, forces working against you. Sabi dito, kung meron mga aberya everywhere, kung meron mga problema everywhere, sabi dyan, kayang-kaya mo to, huwag kang panghihinaan ng loob, ilaban mo. You also have club. Someone will try to make you do something against your will. May tao daw gustong ipagawa sa'yo yung mga bagay na ayaw mo naman, so speak up, magsalita ka. And make a choice na, okay, ayoko yan, ito gusto ko. No? Kailangan mong panindigan yung mga bagay na gusto mo para yung puso mo masaya. Kasi kapag masaya ang puso, dire-diretso ka sa mga bagay na ikakaunlad mo. Okay? Kapag napipilitan, magsalita. Kapag ayaw, sabihin. Okay? In your outcome for April Pera and Career,
the Seven of Wands. You're gonna win. Kung ano man tong test na ito. No? Kung ano man tong challenge sa buhay mo, nahihirapan ka sa pera, nahihirapan ka sa trabaho, nahihirapan ka sa career mo, kayang-kaya mo yung lagpasan. Importante dito, hindi ka bibitaw. Ipaglalaban mo kung ano yung sa tingin mong tama. Kung ano yung malapit sa puso mo, kung ano yung darating, kung ano yung papasok, panindigan mo, ilaban mo, yakapin mo. And show them all na kayang-kaya mo tong panindigan at kayang-kaya mo tong ipanalo. No? Kulang ka lang ngayon sa drive or sa fighting spirit. Pero pag meron ka niyan, nako, marirealize mong kaya ko pala. Marirealize mong okay pala. Okay? Seven of Wands, the Temperance card. Hard work is paying off. Your patience is paying off. No? Alam mo sa sarili mo na akin to, gagawin ko to, pag sumikapan ko to, maraming nega pero keber na ako sa inyo, dead man ako sa inyo, and I will continue working on this kasi alam ko kung ano yung pwedeng kapalit. No? Example, meron kang bagong negosyo ngayon, pero nilalait ka ng ibang tao, sabi mo, okay lang, bahala kayo dyan, gagawin ko to. Papanindigan ko to. At tatrabahuhin ko hanggang sa mapakita kong panalo ko dito. Parang ganyan. O kaya sa kapirahan mo, nakapag-decide ka na, okay, family, tipid-tipid muna tayo, wala munang labas-labas or luho. Kailangan talaga pagtiyagaan yun. Kung ano yung desisyon mo, kasi alam mong ikakabuti ninyo itong balak mong gawin. Parang ganyan. Okay? So, Taurus, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Mabilisan lang to. Imikin mo ngayon yung question mo and we will answer it. Inhale and exhale. You have the World card, the Five of Swords, and the Page of Wands. Beautiful. At the bottom of your deck, the Nine of Swords. Marami kang iniisip. Marami kang pinoproblema na actually kayang-kaya mo naman daw solusyonan. No? Meron kang dapat ma-end na ngayon. Nakita ko dito yung closure or completion ng isang bagay. At magsisimula to sa'yo. No? Sabi, huwag mo daw masyadong i-overthink yung isang bagay para madalian kang solusyonan siya. Minsan, hinahaluan mo lang daw to kasi masyado ng emosyon. Kaya ka lalong nahihirapan. So, i-drown out mo muna, ihiwalay mo muna yung emosyon mo at isip ang pairalin mo ngayon. Okay? Sabi dito, may mga laban kang dapat nang bitawan, may mga tao ka nang dapat layuan or dapat tapusin na sa buhay mo, no? Because sobra na yung stress, sobra na yung hardship or mental health issue na dulot nito. Sabi na yung spirit guides, you need to close that chapter and embrace something new. May bagong darating, may bagong opportunity or bagong pagkakataon na parang maswak siya para sa'yo. Huwag mo lang pangunahan ng nega. Huwag mo lang pangunahan ng mga, ay ang hirap, ay malayo, ay nakakapagod, ay ganto, ganyan, ganyan. If you could just see kung ano yung maaaring tagumpay or maaaring good news na sasapitin mo dito, lusaw yung iniisip mong problema. Okay? Be brave. I-end mo na yan, i-close mo na yan para makapasok na yung bago at mawala na itong mga problema sa isip mo. Kaya mo to. Okay? Kung ang question mo yes or no, the answer is yes. Yes, 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 makakalaya ka na sa isang chapter at papasok na yung bago, malulusaw na, yan nagkapabigat para sa'yo. Okay? Taurus, yan po ang isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April, Pera, and Career. Saan ka po nakaresonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Taurus this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.